Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat. At welcome again po sa JLat Vlog. So ito po, for today's episode po natin, andito po ulit kami dito sa bayan po ng Moncada, Tarlac. At kami po ay nagbalik dito dahil yung isang contact po naming ahente, ang sabi po niya sa amin ay marami na daw siyang ipapakita sa amin o mga listing po nila na ipapablog po sa amin. Baka daw po sakaling maibenta po namin. So andito po kami ngayon para ipakita naman po sa inyo itong mga property na ibablog po namin dito. Di po namin alam kung ilang mga property ito. So ito nga po, meron kaming ipapakita sa inyo dito na 1 hectare naman po siya. 1 hectare po siya na rice field. Pwedeng gawing residential. Dahil dyan po sa part po na iyan, kung nakikita nyo yung mga plug na yun, ano po yun, nabili na daw po ng isang developer. So gagawin po nilang subdivision daw po. So mga ilang metro lang yung layo niya, siguro mga nasa 100 meters lang to 150 meters po ang layo niya sa gagawing subdivision. So ito po yung property na binibenta. Sabihin ko po sa inyo yung ano nito. Ito po ay titled property at ang ano po nito, ang presyo po ng property nito ay 300 per square meter. So ang kabuuang sukat po ng property nito ay 1.2. So ang binibenta lang po nila yung 1 hectare lang po, yung 10,000 square meter po. So ang kabuuan po niya is 12,000 square meter. So 10,000 square meter lang po yung kanilang binibenta. So magmula po dito sa part na ito, meron pong culvert dito na anong po ng tubig. Patubig po nila dito sa mga pananim po nilang mga mais, palay, ganyan po. So dito mag-start, diretso po ito hanggang doon po sa alam ko creek po yata yun creek po yun. So pag ganun po siya hanggang doon po. Ang estimate kong frontage po niya nasa mga 50 meters po more or less ang kanyang entrada. Sa tabi ng property po ay yan po yung daw po, yan yung 2,000 square meter na isa-subdivide. Yun nga po yung kabuuan niya, 1.2 hectares. So yung 2,000 square meter, yan po yung may iwan. So hanggang dun po sa part po na yan, sa kahoy na yan, hanggang dito at hanggang dun po, yun po yung property na binibenta lang po nila, yung 1 hectare lang po. At ito nga po ay parang 4 yata na pinitak o 2 pinitak lang po ito. So yung mga mangga na yan, hindi ko lang po alam kung masasakop po yan, pero kailangan po natin kasing iparelocate at ipasubdivide para malaman natin po yung kanyang kabuuang sukat po talaga. So ito nga po ay nakaalong cemented road. Ayan, single lane nga lang po, pero salubungan naman po, salubungan. Ito nga po yung way po na papunta po sa town proper at saka sa MacArthur Highway po. Sa MacArthur Highway po, ang estimate kong layo po yan siguro nasa mga 2 kilometers lang po siguro. Sa highway, sa town proper, mga 5 kilometers po siguro. At sa T-Flex exit, mga nasa 15 minutes po o mga 10 minutes driving po ang layo po niya dito sa property. Ang kagandahan po nito, wala po tayong dadaan ng rough road dahil sementado po lahat ang madadaanan po natin. At ito nga po ay titled property po siya. Ano kaya titulo to, boss? Kasi pinakita sa atin kung ano titulo. Extrajudicial siya. Extrajudicial daw po ito. Pero ayun po, willing naman daw po pumirma yung mga heirs po ng property nito. Ayan, ulitin ko po, ito po ay 1.2 yung kanyang kabuuan, pero yung kanyang binibenta lang po ay 1 hectare lang po. At ang presyo po ng property ay 300 per square meter po. At ayun nga po, pag-usapan nyo na lang po ni seller po o yung yung mga obligasyon po. Kasi hindi po masabi kasi ng contact namin dito, yung source po namin, kung sasagutin nila yung amilyar, yung kanyang sa capital gain tax po. Ayan, kasi tinatanong namin, hindi na po nila masabi. Kaya yun nga po ang ano na lang po namin, kung sakaling magustuhan nyo po yung property na ito, ay kung gusto nyo makausap yung may-ari, pag-usapan nyo na lang po yung kanilang obligasyon. Ganoon din po, kasi ang obligasyon dapat po ni seller po talaga dito, yung babayaran nyo po niya yung capital gain tax po, documentary stamp, yung porsyento ng ahente, ganoon din po yung amilyar kung sakaling hindi pa po bayad. At si buyer naman po sasagutin niya yung excuse me, yung transfer of title, deed of sale, at yun nga po ang gusto kong kapag-usapan talaga din ninyo, yung relocation at subdivision survey po ng property na ito.
At yun nga po, makakuha naman po sa magandang usapan po yan. Dahil yun nga po, kailangan nating i-subdivide to kasi may iwan po yung 2,000 at para magkaroon po sila ng sarili-sarili titulo po. Ayun. So meron po siyang deep well dito sa source of water po nila sa pananim po nilang palay, mais, ganyan po. Pwede rin po magtanim ng sibuyas dito. At pwede rin pong i-develop nito. Kung gusto niyo kayo pong makabili, pwede nyo naman po ibenta ng per lot kung gusto niyo po. At isa-subdivide natin ng tag 100 square meter, ganun po. Or depende po sa inyo kung magkano, kung ilan po isa-subdivide nyo kung sakali. At kung gusto niyo ibenta ulit, kung sakali mabili, gusto niyo ibenta, mas maganda po i-develop natin konti, lagyan natin ng fencing, ganyan, at tam natin ng mga fruit bearing para mayroon naman pong improvement. Ayan. At kung gusto nyo ipabakod sa amin, kami po ay nagbabakod din po. Nangungontrata po yun ng pagbakod. At kung gusto nyo i-develop itong property na ito, meron po tayong kakilalang developer na pwedeng tumulong po sa atin. At ayun nga po, sa transfer of title naman po, kung sakaling wala kayong kakilala na magta-transfer ng title, kami naman po ay tutulong naman po sa inyo kasi may kakilala naman po kami nagta-transfer po ng title. Yun nga lang po ay babayaran natin, tinatawag niyang professional fee. Ayan po. Pero yung mga expenses po sasagutin nyo sa transfer of title. Ganon din po yung kanyang professional pinatatawag. Kami naman po mga ahente po ninyo, kami po ay tutulong po sa lahat ng mga dokumento na kakailanganin hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan po ninyo. At ito nga po, yun nga po, kailangan subdivide. Ang gagawin namin po dito, may kakilala lang po kami nga contact po na mabilis po magpa-approve po ng plano. Mga 2 months po approve na yung plano para at least magkaroon na po ng sarili-sariling titulo kung sakali po. Dahil ito nga po ay hindi po matituluhan ng ano po kung hindi natin ipapa-approve yung plano. Sakop daw. So ibig sabihin yung 4 na mga sakop. So lang natin plus 2,000 gamit. So masakop daw po yung 4 na mangga doon. Pero ito nga po, maganda po siya kung ayaw niyo mag-farming, kung ayaw niyo magtanim ng mga palay, mais, gulay, pwede kayong magtanim ng mga fruit bearing. Ayun yung titulo. EP. Medyo madilim, EP. Tingnan boss. Matured na. Matured. Matured na. Matured na. Matured na to po, 1989 yata. 1988. 1988 boss. 1988 pa po na-release yung titulo. Kaya matured na po siya. At pwede na pong ibenta. Sa patas ay pag ayun nga po, pag nasa 10 years na po yung mga agricultural title ay pwede na pong ibenta. At yung clearance naman po ay sinasabi na po namin sa transfer of title po yun. Ayan. So kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, andyan naman po yung aking number. Pwede yung kontakin sa Viber, WhatsApp, sa Messenger, pwede po. At kung gusto yung puntahan itong property ng personal, schedule nyo lang po para masamahan po namin kayo. At the same time, kung gusto nyo kausapin yung mismong seller, ay kakausapin po natin para ma-negotiate po niya yung price kung gusto nyo pa i-negotiate. At ma-settle po yung dapat ma-settle po. Mapag-usapan nyo yung dapat pag-usapan. Ganun lang po yung importante, makukuha na po sa mga usapan po yan. At yung nga kung gusto po namin, buyer and seller po talaga mag-uusap kayo, mga mediator, mga ahente po, kami naman po ay mga tutulong sa inyo sa mga kailangan dapat ayusin o gawin po. Ayan. Ayan po, salamat po sa mga naging kliyente po namin dyan na nakabili po sa amin. Maraming salamat po. At sa mga umulit po sa amin, at may mga tumawag na naman po sa akin na mga kliyente po namin na nakabili na po sa amin, na tumawag na naman po na gusto na naman daw pong bumili ng property ulit po sa amin. So maraming salamat po sa tiwala nyo po sa aming team, sa Team Realtors. Ganoon din po sa suporta nyo sa JLAT Vlog. At ganoon din po, maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo sa buong mundo po. Ayan, maraming salamat po. At hanggang dito po muna, at God bless po sa ating lahat.